blessed Son, S-O-N. This is the day that Lord has made. Jesus Christ. Amen. Kaya maraming salamat po sa inyong buhay. And can we all stand? We'll, oh yes, Lord. With your own language, pasalamatan po natin ang dakilang Diyos. Araw-araw po, oras-oras, alam natin, lalong-lalo na po ngayong umaga, ang ating buhay ay patuloy na pinahihiram ng Diyos sa atin. Kaya patuloy natin ibalik ang ating pasasalamat, our gratitude, for our God is a good God. Sige po, lahat po tayo. Yes, Lord. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, maraming salamat, O Diyos, for you are a good God. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Maraming salamat sa kadakilaan, kabutihan mo po sa aming pong mga buhay. You are truly a good God. Salamat sa buhay naming taglay na yung pong pinahihiram. Sige po, with your language, sige pasalamatan mo ang Panginoon. Buksan mo ang bibig ay nilikha niya para purihin siya, pasalamatan siya, giving glory back to Him. Yes, Lord, maraming salamat, O Diyos. Oh, yes, God, thank you is not enough, Lord, sa mga ginawa mo, ginagawa mo, patuloy sa ating mga buhay. Kaya patuloy ka namin itataas, patuloy ka namin papupurihan, dahil ikaw ay dakila. Maraming salamat po, Panginoon, for you are a good God. Salamat po, Panginoon. At acknowledging your goodness, your holiness in our lives. Sige po, patuloy po tayo magpalinis sa Panginoon. Yes, Lord. Patuloy po inaamin namin, God. You're a holy God. Sabi mo, be holy because you are holy, God. Salamat, Panginoon, sa kabanalan mo, Panginoon, na dumadaloy ngayon sa aming mga buhay. Nang sa ganun ng aming pagsamba, Lord, ay walang magiging hadlang. Oh, maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad, paglilinis ng aming mga karumihan. Patuloy kang dumaloy, Banal na Espiritu Santo, ang iyong banal na dugo, ang maglinis, maghugas sa amin. Maraming salamat po, Diyos. Cover our families. Sige po, magpa-cover tayo ng banal na dugo ng Diyos, ang ating pamilya. Yes, Lord, coverage of your holy blood, ang ating pamilya, wherever they are, God, patuloy, cover them, Panginoon, ng iyong makapangyarihang dugo. No weapon formed against them shall prosper, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Oh, yes, God. Yes, Lord. Sige, taas natin ang ating mga kamay. Yes, Holy Spirit, patuloy na dumalay, God, ang banal na Espiritu Santo mo, ang prutas ng banal na Espiritu Santo mo, Lord. That the love, Lord, that the joy, God, that the peace that passeth all understanding ay dumaling po sa iyong mga anak sa mga oras na ito. Talang po namin, God, mararanasan namin ang banal mong presensya from beginning till end. Patuloy ka pong mangungusap at patuloy, God, every word, Panginoon, na aming pong maririnig, God, patuloy na maging buhay ito. Kaya maraming salamat. Giving back glory, honor to you in Jesus Christ's mighty name. Amen. Sige po, bago ka po, kumamay ka ng 3 at sabi mo, I am glad that you're here. We are glad you are here. Amen. Sige po. Tayo po ay makakaupo na. So, good morning po muli. On behalf of our dear senior pastors, Larry Marden Manuel, and of course, kami po mga asawa, patuloy pong aming pagmamahal, pamumusta at pananalarin po sa bawat isa. So, sige, palakpakan po natin ang dakilang Diyos sa matagumpay po na pagdaraos natin yesterday ng ating Christmas celebration. Maligaya ka ba? Amen! Amen! Yes, Lord! Bakit parang ito lang yung maligaya? Amen! Maligaya! Amen! Amen, Lord God. So makita po natin, we are team. Together, everyone accomplishes more. Kaya lahat po, at napakaganda po ng nangyari kahapon. 136 to 142 po tayo kahapon. Oh,
Monday, we will be sa Harsden na po tayo. Up 21, Harsden, 12 to 4. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, 12 na. Huwag kang malate. Hello. Amen. So, brunch na po yun, breakfast, lunch. Okay? So, ihanda po natin patuloy ang ating buhay, ang ating pagsamba sa Diyos, dahil karapat dapat po siyang sambahin. Amen? God is looking for a worshiper that will worship Him in spirit and in truth. Amen? Kaya katotohanan po ng dakilang Diyos. Tayo po ay may gawain sa bago po natin. Meron po tayong process and growth. Meron po tayong every Monday, post encounter lessons for batch 2. So be ready po sa batch 2. Patuloy po yung inyong puso, ang inyong buhay, patuloy natin i-focus sa Panginoon. Ito po yung pag-aaral na kung saan lalalim po tayo at magagamit tayo after ng ating Diyos na buhay. Amen? And of course, every Tuesday, meron pong Men of Purpose, Bible study. Hindi Men of Purpose, Men of Purpose. Kaya may purpose po mga kalalakihan sa atin. Amen? Sila pong head at patuloy na. Sige, palakpakan natin ang Diyos sa ating mga men. They are rising up. Amen? Dahil sila po talaga ang pinamahalaan ng Diyos. And every Wednesday po, if you're willing, open Bible study. Those are via Zoom po. Lahat po ng ating gawain. Via Zoom at 8 p.m. And Thursday po, ang ating pagmamalakaya, evangelism. Every Thursday, 5:30 in Golders Green. And after po 6:30, meron po tayong Bible study sa ating mga kapatiran. Kaya po, lumalawak po ang gawain ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, walang sitting ministry, kapatid. Amen. Kailangan po tayo ay hahayo. And of course, eto po ang pinakamahalaga. Every Friday, meron po tayong prayer meeting via Zoom again at 8 p.m. Please, sumama po tayo ng sa ganon. Corporately, a powerful church is a prayerful church. Kaya lahat po ay patuloy namin iniimbitahan po. Amen? Na dumalo sa ating gawain. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, dumalo ka. Dumalo ka. Sabi mo, isang pindot lang. Zoom lang. Amen? And then, every Saturday, we have WCAM rehearsal and revival. To be announced po in our Cricklewood Outreach at 5 to 7 p.m. Kung meron po kayong mga kaibigan, relatives, doon sa malapit, you can invite them sa Kent Hall. Amen po ba? And of course, our Sunday service. Sige, palakpak po muli sa atin yun. Amen. Praise God. Hallelujah. Handa naman tayo umawit sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya tayo po tumayo lahat at ating pong awitan ang ating pong Diyos sa mga ganito. Maligaya po ba tayo? Amen. Dahil si Jesus po ang dahilan ng Pasko at syempre hindi lang ang Pasko kundi po yung kalakasan natin araw-araw. Yung kapayapaan at kagalakan na nararanasan natin. Amen. Sa kanya
tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Amen po. Napakagandang pangako ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen po. Makikita po natin dito sa verse na ito yung about sa faith, sa pagtitiwala, and confident expectation sa provision ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Amen po. Binibigyan po niya tayo ng assurance na anuman po yung ating mga kahilingan sa ating panalangin, kung tayo po ay mananampalataya at magtitiwala, magtitiwala na natanggap na po natin ang kasagutan, ay matatanggap po natin. Amen po. Dahil ang Diyos, kaya po niyang ibigay ang lahat ng kahilingan po natin. Kahit sa mga bagay na sa tingin po natin ay imposible, pero para sa Diyos, posible po. Wala pong bagay na hindi po niya kaya ibigay sa atin. Kung kaya po niya, kung ibinigay po niya kahit ng kaisa-isang anak para po sa atin, ang mga kahilingan po natin, kaya din po niya ibigay. Amen po. Dahil po, ang ating Diyos ay makapangyarihan at siya ay sumasagot sa ating mga panalangin. Kaya patuloy lang po tayo mananampalataya, patuloy po tayo lumapit sa Kanya sa panalangin. Amen po. At patuloy na magtiwala sa Kanya. Amen. Hallelujah, Lord. Father God, patuloy, Panginoon, na kami ay lumalapit sa oras na ito. Nagpapasalamat at nagpupuri ugat sa kabutihan mo, sa katapatan mo, at sa lahat, Panginoon, ng kasagutan na natanggap na po namin. Lord, muli itinataas po namin ang ang laman ng prayer box na ito at sa bawat kahilingan, Panginoon, ng mga anak mo na narito. Hindi man po nakalagay dito, but in their heart, O God, alam mo po ang kanilang desire, Panginoon. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso, O God, ang kanilang mga kahilingan. Kaya tinataas po namin. At ang pangako mo, Panginoon, sabi mo nga, manampalataya po kami, magtiwala, ay matatanggap po namin ang lahat ng kasagutan ng aming mga panalangin. Kaya sa oras na ito, God, tinatanggap na po namin ang lahat ng kahilingan ng bawat isa. Ito man po, Panginoon, ay kagalingan sa anumang mga sakit at karamdaman. In the mighty name of Jesus, dadaloy ang kagalingan. Hallelujah. Ganon din po, Panginoon, dumaloy ang provisions mo sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Blessing upon blessing. Favor upon favor, Panginoon. Alam po namin na ikaw ay Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Favor, O God, sa lahat ng mga nag-aayos ng kanilang mga papers dito, Panginoon. Ay, dumaloy, Panginoon, ang favor mo. Ganon din, Panginoon, na ang bawat isa, anuman yung kanilang mga pinagdadaanan ngayon, Panginoon, mga pagsubok, personal, family, O God, patuloy, dumaloy yung katagumpayan, Panginoon. Ganon din po, O God, salvation of our family, Lord. Hallelujah. Dumaloy, Panginoon, ang salvation. At gamitin mo po ang bawat isa, O God, na narito upang sa ganun, Panginoon, makilala kanila at matanggap nila, Panginoon, na bilang Diyos at tagapagligtas. At patuloy, Lord, ano pa man, Panginoon, yung mga hindi pa po na nasabi, Lord, ikaw po ang nakakaalam. At patuloy, O God, tinatanggap na po namin ang lahat ng kasagutan ng aming mga panalangin sa oras na ito. Dahil alam po namin, ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ay makapangyarihan at wala pong imposible sa inyo. Kaya Lord, maraming salamat at patuloy, ikaw lamang po siyang may tataas at mapapapurihan. In Jesus' name, Amen. Amen. Sa mapagpalang umaga ngayon sa ating lahat. Sino po ang may hangover pa? Well, praise God po at naging magaling po yung ating Christmas po.
nagbigay ay ang Diyos po ang unang nagbigay sa atin dahil buong puso po niyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay matubos sa ating mga kasalanan. Kaya nagbabalik lamang po tayo ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagbibigay. Dahil iniibig po ng Diyos ang nagbibigay ng may kasiyahan sa puso. Kaya tayo pong lahat ay tumayon. Sama-sama po tayo. Yes, Lord, muli Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Dahil Lord, napakabuti mo po sa aming buhay. Lahat po ay ibinibigay mo po Panginoon sa amin. Ang Panginoon, ang aming mga kahilingan ay iyo pong ipinagkakaloob. Kaya Lord, marapat lamang po na kami po ay magbalik ng pasasalamat sa pamamagitan ng aming pagbibigay, Panginoon. Hindi lang po ang aming hindi lang po sa pinansyal, kundi Panginoon, binabalik din po namin ito sa pamamagitan ng aming mga talent, Panginoon, kung ano po Panginoon, ang mga binigay mo po sa amin. Maraming salamat, Ama. At patuloy po namin inaalala na ibinigay mo, Panginoon, ng buong puso ang iyong bugtong na anak para sa amin. Lord, maraming salamat, Ama. Tunay, Lord, na napakabuti mo po. At ang lahat po ng malilikom, Panginoon, na mga blessings, Panginoon, na pagpapala, Panginoon, na ito ay pagpalain mo po at maging gamitin mo lamang po ito, Panginoon, sa ikalalawak ng iyong mga gawain dito sa lugar. Maraming salamat naman. Pagpalain mo rin po ang bawat isa. In Jesus' name. Amen. Pwede na po tayo. Amen. Praise God. Yan, sige po, upo muna tayo para meron tayong energy mamaya. Amen. Yan, dahil ulit, sasayaw tayo sa Panginoon. Amen. Ang linggo po ay ginawa ng Diyos para tayo pong lahat yung magkakasama na puri sa Kanya, aawit sa Kanya. Amen? Amen. Yan, sige po. Tayo na naman po tayo. Ganun lang po tayo sa church. Tatayo mo po, kakanta, tatawa, iiyak. Amen. Sa araw ng linggo, hallelujah, tayo po'y magkakasamang aawit. Tayo na
Amen. Praise God. Minsan pa palakpakan po natin ang ating pong Diyos. Yan. Amen. So, purihin po ang ating pong Panginoong Hesus sa araw na ito. At tayo po binigyan muli ng pagkakataon, bagamat tayo po ay medyo, alam ko, napagod po tayo physically. Pero salamat sa Diyos, binigyan niya tayo ng bagong kalakasan sa araw na ito. Amen? Upang muli sama-sama po natin siyang pasalamatan at papurihan sa ating pong buhay. Katulad po ng inawit po natin, di ba? Ngayon pong season na to ay marami pong nagse-celebrate ng iba't ibang mga panahon, iba't ibang date ng kanilang pong Christmas party. Pero tayo po ay kahapon po natin ginanap. At talaga po na sinabi natin, yung ang dahilan po ng Kapaskuhan ay dahil kay Kristo. Yan. Amen. Kaya po tayo nandito dahil din po sa ating pong Panginoong Hesus. Dahil gusto natin mag-alay sa Kanya ng ating pong pinakamataas na papuri at pagsamba dahil siya po ay karapat-dapat na purihin at sambahin. Amen. So, imbiya po muli ng ating pong mga tatay-nanay from Vienna, Austria, sa mga bago po natin dito. Meron po tayo Mother Church sa Vienna at meron din po tayong mga senior pastors na kung saan sila po yung pinagmula ng vision ng Great Awakening Church. Kaya po may church ngayon dito sa London dahil po ang Diyos po ay nagbigay po ng isang mandate sa ating pong Tatay Larry, Nanay Marlene, para maging tayo po'y instrumento ng Diyos para po sa lahat ng kaligtasan ng mga tao. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, salamat at nandirito ka. Masaya ako pag nandirito ka. Pag wala ka, nalulungkot ako, sabihin mo. Kaya lagi kang pumunta. Thank you, kapatid. Amen. Praise God. Handa na po ba tayo makinig sa salita ng Panginoon? Amen. Amen. Ganyan po ang mga anak ng Diyos. Amen. Lagi po tayong ready na bukas ang ating puso para tayo po ay makinig ng kanyang salita. Ito po yung pinaka-the best part ng ating pong Sunday service. Actually, lahat naman po best sa Panginoon. Amen. Pero dahil sa salita po niya, kapag binubuksan natin ang ating puso, ay talaga namang nagkakaroon po ng pagbabago sa ating pakiramdam, sa ating damdamin, even sa ating pong mga peace. Peace 1, peace 2, peace 3. Sa ating pong mga, ang ano ibig sabihin yung ating pong mga aura. Yan. Sabihin mo, praise. Kala ko peace 1 eh. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, lalo kang gumaganda kay Lord. Kaya huwag ka nang aalis kay Lord, ha? Kasi pag umalis ka, sige ka. Yan. Minsan pa welcome din natin si Sister Divina. Yan. I believe na ano natin siya once sa ating Zoom meeting. Yan. Okay. Tsaka si Brother, nandito niya, Henry. Yan. Isa po siya sa, kapatid po siya ng isa po sa ating sa Creative Arts. Leader po natin doon. At siya po ay nandito ngayon para makasama nating sumamba sa Panginoon. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang bawat isa muli. Yan. Nandito po sa church. Tatayo, uupo, iiyak, tatawa, papalakpak. Amen? Magsasabi ng amen. Yan. So, ang share ko po ngayong araw na ito, kahapon po nag-share ako about Christmas since ito po yung season po ng Kapaskuhan ay patungkol muli sa ating pong Panginoon Jesus. Jesus, the light and hope of the world. Pwede po ba tayong tumayo? Basahin natin yung ating pong verse ngayon. 1, 2, 3. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of God. Yan, stay na lang ilaw. Huwag niyang buksan. Okay na yan. Okay lang po ba sa inyo ganito? Yes. Okay, let's pray. Father God, we thank you, Lord. Salamat po muli sa araw na ito for giving us the opportunity to thank you, to worship you. Dahil kayo po ay karapat-dapat na Diyos. Kasambahin at purihin sa aming pong mga buhay because of your goodness and faithfulness. Sa araw na ito muli, Lord, we open our hearts to you sa pakikinig po ng iyong salita. Dahil sabi po sa iyong salita, sa Romans 10:17, it is by hearing and hearing and hearing the Word of God that our faith will grow. Kaya lumago kami sa aming pananampalataya, sa aming relasyon sa iyo, sa relasyon sa bawat isa,
at lumago din po kami sa pagsunod namin sa iyo as we continue to hear your word. Samahan mo muli ako, Panginoon. Use me only as your instrument. At samahan mo po ako dahil kung wala po kayo, wala po akong magagawa. Be with us and cover us with your precious blood. In Jesus' name, Amen. Yan, upo na naman po tayo. Amen. So, alam po ninyo yung binasa po natin dito sa John 8:12. Ang context po nito ay ang ating pong Panginoong Jesus nang siya po ay nagpunta sa Mount Olive na kung saan ito po ay isang lugar na madalas po punta ng ating Panginoong Jesus para siya po ay manalangin sa kanyang Ama. Amen? Remember, nung siya po ay dadakpin, siya po ay nandito sa Mount Olive na ito na kung saan siya po ay nananalangin sa kanyang Father. So ang ating Panginoong Jesus ay patuloy ang kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos na kung saan ito po yung kanyang dahilan kung bakit siya pumunta dito sa lupa upang sa ganoon i-represent niya ang kanyang Father. At the same time, ang lahat po ng kalooban ng Diyos ay gusto niyang ipaalam sa tao. Kaya siya po ay nagpapatuloy sa kanyang pong pagbabahagi. At habang siya po dumating ang hapon, siya po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Dumating po ang mga Pariseyo at may dala-dala silang isang babaeng nag-commit ng isang adultery. Amen? Amen? Amen po ba? Amen! Yan, makakakutulog pa kayo. Yeah, so habang nagpipreach siya, dumating yung Pariseyo at may dala silang isang babae na commit ng adultery. Gusto nila subukan ng ating Panginoong Hesus kung anong gagawin niya dito sa tao o dito sa babae na kung saan commit ng adultery. Siyempre, sinusubok nila ang ating Panginoong Hesus. Pero in the law of Moses, kapag kami ganung mga kasalanan na kukumit ang tao, isa tong adultery na kung saan ay ang parusa sa kanila babatuhin hanggang mamatay. Yan. Binibigay ko po sa inyo yung context para rin sa ganon, unawaan po natin yung ating pong pag-aaralan ngayon. So, sa madaling salita, ang Panginoong Hesus ay tinignan sila. Hindi siya nag-comment doon, hindi siya sumagot doon sa tinatanong ng mga Pariseyo na kung anong dapat gawin dito sa babaeng nag-commit ng adultery. Kaya ang ginawa ng Panginoong Hesus, nagsulat sa, sino nakakaalala ng story? Nagsulat sa lupa. Amen? Hindi natin alam kung ano yung sinulat. Pero yun yung sinabi sa Bible na sumulat siya sa lupa. And then, pagtayo niya, ang sabi niya, kung sino man sa inyo ang walang kasalanang nagawa, siya ang unang bumato dito sa babaeng ito. Alam niyo nang sagot. May bumato ba? Wala. Bakit? Yan. Ano na naman pala eh. So let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. So yun po yung sinabi niya doon sa mga ano. So madalit salita, napahiya yung mga tao. Ang akala nila, sinusubok nila ang ating Panginoong Hesus. Pero nakita natin dito, ang Panginoong Hesus, even na may batas si Moses, tinatawag nila itong law of Moses eh. Amen? Na kung saan pag may nagkasala, babatuhin hanggang mamatay. Pero even may batas na ganoon, ang Panginoong Hesus ay hindi niya pinarusahan, hinudendem yung babae na nag-commit ng adultery. Bagkos, ang sabi niya, oo, ikaw babae, meron bang bumato sa iyo? Wala po. Sabi ng babae, kayo po ba hindi niyo ako babatuhin? Hindi. Ang sabi ng Panginoong Hesus, humayo ka at huwag ka nang magkasalang muli. Amen po ba? Kaya ang title po ng ating pag-aaralan ngayon is Jesus the Light of the World. Marami po doon sa lugar na yon lalo ang mga Pariseyo. Namumuhay sila ng perpekto sa kanilang nalalaman patungkol sa law of Moses. And yet hindi sila naliliwanagan. Wala sa kanilang kaliwanagan ng Diyos. Amen? At kung meron mang pwedeng mag-break ng law o ng rules ng Diyos, ang Diyos lang ang pwedeng mag-break mo. Nandiyan po ba kayo? Amen. Kaya that time, binrake ni Jesus yung punishment. Ang gusto ni Jesus
maliwanagan ng mga audience niya. Marami siyang audience doon, yung mga follower ni Christ, yung kanyang mga disciple, itong mga pariseyo na masyado silang, kumbaga sa ay nagmamataas sila sa kanilang posisyon dahil sila ay kinikilala ng mga panahon ng araw na yun. Amen? And yet, hindi nila sinusunod ang salita ng Diyos. At the same time, puro galit. Wala silang awa sa tao. Pagka ang tao nagkasala, kailangang parusahan. Pero ang Panginoong Hesus, ang binigay niya sa babae ay grace. Amen po ba? Amen. So ang gusto ng Panginoon sa atin, ganun din po tayo. Amen? At mangyayari lamang yan kapag ang liwanag ni Kristo ay napasa atin. Kaya katulad ng inawit natin kanina, di ba? Ano yung inawit natin? Ikaw ang aking liwanag, ang aking Diyos na totoo. Ayan. Kaya dito sa verse 12, sabi niya, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Alam po niyo, katulad ngayon madilim. Diba? Hindi nyo nakita masyado yung kagwapuhan ko. Pero pag binuksan niyo yan, ilaw, ganun pa rin. Mas lalong kagwapo. Amen po ba? Pinapatawa ko lang po kayo ha. Baka sabihin niyan, si Pastora baka mamaya sermonan ako niyan. So sabi dito, kapag lumakad tayo kay Kristo, kapag nakipag-isa tayo kay Kristo, ang buhay natin, isinupo natin kay Kristo, magliliwanag ang buhay natin. Because He is the light of the world. Di ba napakahirap po sa isang madilim na lugar? Sino dito, dati nakatira kayo sa province, wala pa mga kuryente nun, di ba? Nagbago kayo sa atin, madalas ang brownout na lang. Di ba? Ang hirap, di ba? Hindi tayo makakilos ng masyado kasi nangangapa tayo sa dilim. At doon sa dilim, pwede kang madapa, pwede kang matisod. Hello? At kung pupunta ka sa baryo, pwede kang madigaw. Hello? Kasi di ba sa probinsya, wala pang mga poste-poste nun eh. Ang ginagamit ng mga lampara pa lang, di ba? So, yun yung gustong ipakita sa atin ng Panginoong Hesus na sa buhay natin bilang mga tao dito sa mundo, that we are living in the darkest world. Padilim na po ng padilim ang ating pong mundo. Amen? Ang mga tao wala nang liwanag sa kanilang buhay. Wala nang pag-asa sa kanilang buhay. Kaya ang ating Panginoong Hesus ay dumating upang nang sa ganon, bigyan niya ng liwanag ang bawat tao. Amen? Iniaalok niya ito sa atin. Sa bawat isa sa atin na lalapit sa Kanya. Na magtitiwala sa Kanya. Nasusuko ang buhay niya sa Kanya. At makikita po ninyo yung liwanag na yan. Amen? At yun yung nararasan ng babae na nag-commit ng adultery. Amen? After ng kanyang pamumuhay for how many years, namuhay sa kadiliman. Akala niya yun ang kaligayahan. Akala niya yun yung tunay na satisfaction ng buhay niya. Na magkaroon siya ng iba't ibang uri ng relasyon. Pero nung na-meet niya si Jesus Christ, nag-iba. Amen? Dati niyang buhay na madilim, ngayon ay namuhay siya sa liwanag ni Kristo. Amen po ba? Kaya sabi dito, whoever follows me will never walk in darkness again. Yan. Hindi na tayo lalakad sa kadiliman. Kundi tayo po ay lalakad na sa kaliwanagan ng Diyos. Marami po sa atin yan ganito. Amen? Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoong Hesus dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Nagpapasalamat tayo sa Ama dahil ibinigay niya kanyang bugtong na anak para tayo po ay bigyan ng liwanag. Sabi niya, Jesus' light brings us to God's presence. Yan. Marami pong tao hindi sila lumalapit kay Lord kasi nga madilim ang buhay. Kasi nga hindi nila alam kung paano pupunta sa Diyos. Kaya si Kristo ang nagsilbing daan. Si Kristo ang nagsilbing liwanag. Si Kristo ang nagsilbing buhay at katotohanan upang nagsagalan ng bawat isa na nais bumalik sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay makapunta sila sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Amen.
And this is the desire of God since the beginning. Ito na po yung kanya pong nais, ito na po yung kanyang gusto na ang bawat tao ay mapapunta sa kanyang piling, sa kanyang presensya. Kaya nga nilagay niya nga sa Garden of Eden ang mga tao, di ba? Para makasama niya ang mga kanyang mga nilalang. Amen? Nandiyan po ba kayo? Kaya kapag ka tayo po'y nagde-dwell sa presence ng Lord, may enjoy mo ang buhay mo. Amen? Kompleto sa presensya ng Panginoon. Kahit na gaano kalungkot ang buhay, kahit gaano kawalang kapag-asa, pero pag nagpunta ka sa presensya ng Diyos, pag nag-dwell ka sa presensya ni Kristo, liliwanag ang buhay mo! Amen! Katulad ng inawit natin. Amen? Siyang liwanag, siyang totoo sa ating buhay. At pinulpil niya ni Jesus sa ating pong buhay. Kaya sabi niya, Emmanuel, di ba, God is with us. His life shows us the way back to a relationship with our Father. Kasi walang pwedeng lumapit sa Diyos ng diretso. Kaya nga sabi niya, John 14:6, di ba? Sabi doon, no one! Oh. Maraming pananampalataya, maraming mga doktrina na Father sila dumidiretso. Pero sabi ng Bible, kailangan kay Jesus Christ tayo dadaan. Kasi siya yung nagpakasakit. Amen? Siya yung nagturo sa atin. Siya yung may alam daan papunta sa langit. Siya yung may daan papunta sa kaligtasan. Hello? Hindi si Mary. Hindi si Paul. Hindi si Peter. Amen? Sino? Jesus. Si Jesus alone. Sa silong ng langit, ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus ang nakasulat sa ikaliligtas ng kanya-kanya kayo hula. Nandiyan po ba kayo? Naunawaan po ba ninyo? Ganyan po ang liwanag na gustong ibigay sa atin ng Diyos sa mga naghahanap ng kaliwanagan sa buhay. Alam po ninyo, ang problema, ang tao po, kapag ka nasa problema po tayo ng ating buong buhay, di ba madilim ang lahat? Sino po dito nakakaranas ng gano'n? Di ba? Wala tayong makitang pag-asa, wala tayong makitang solusyon, wala tayong makita. Di ba? Wala tayong, yung buhay natin ay talagang napapagod tayo. Minsan gusto natin bumigay sa buhay, sa mga iba't ibang uri ng pagsubok na pinagdadaanan natin. Kapatid, huwag kang sumuko. Kapatid, huwag kang mag-iba. Kapatid, may pag-asa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa. Pag-asa tayo. Laki-laki ng Diyos na sinasamba natin eh. Ang problema mo, kadit naman yan. Hello? Liit-liit na ng problema natin. Pero yung Diyos na sinasamba mo, malaking malaki. Kaya pumunta tayo sa kanyang presensya. Every time we feel sad, we feel, alam po ninyo, yung alone. Kapatid, pumunta ka sa Diyos, hindi ka nag-iisa. Mararamdaman mo, mararanasan mo ang kanyang yakap, mararanasan mo ang kanyang pag-ibig, mararanasan mo ang kapayapaan, kaligayahan sa piling ng Diyos. Amen. Hindi sa piling ng asawa mo. Amen. Ang lakas naman nun. Oo, si Lord muna. Di ba sabi nga sa inyo kapon, number 2 ko lang si Pastora Grace. Ako din, number 2 niya lang ako. Amen. Anyway, nakita ko yung asawa ko, mukhang dinadaan na lang sa ganun kasi nalulungkot na yan eh. Kasi hindi ko alam dahil iwanin niya ako, iwanan kayo. Amen? Pero malungkot in a sense na syempre, alam po ninyo, may relasyon tayo sa Diyos eh. At the same time, nakapag-build tayo ng relationship sa bawat isa. Dati hindi pa ganun kaning pag-ibig eh. Pero habang tumatagal na kami pinagpupunta rito ang aking asawa, amen, lumalaki yung pag-ibig sa puso namin sa Diyos, sa bawat isa sa inyo. Amen? Kaya dati, nung mga first year namin dito, madaling umuwi eh. Madaling umalis dito.
Kunyari pa kayo, ganun din ang nararamdaman mo. Di ba? Iba talaga kasi yung liwanag ng Diyos. Di ba? Na nilalagay niya sa puso natin, di ba? Yan. Kaya, huwag ka malungkot. Babalik ka dito. Babalik ka rin. Sama pa si Renzo. Amen? So, ganun talaga. Pero mahalaga, lagi ko sinasabi sa inyo, sa aming mag-asawa, for the glory of God, dahil naliwanagan kami ng Panginoon. Yung liwanag na yan na naghahari sa buhay namin, sa puso namin. Hirap, totoo po yan. Hindi naman namin sinasabi sa inyo na parang nakikita nyo kami masayang-masaya pagka nagkakahiwalay na. Hindi. Sa lungkot ng ngiti, ay sa likod ng ngiti ay merong pagluha. Yan, wow. Amen. Pero salamat sa kapatid na nag-extend ng aking asawa para makasama ko siya. Salamat sa inyo. Alam ko lahat kayo gusto nyo mangyari yon, pero pumunta muna tayo sa presence ng Lord. Amen. Amen, yun ang mahalaga. Nagiging ko tuloy, emotion eh. So Jesus' life brings us to God's presence. So John 1:14 sabi niya, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Yan. Diba? Biro po ninyo, pinili ng Diyos na magkatawang tao siya para nang sa ganoon, ma-feel niya yung nafe-feel mo. Amen? Makarelate siya sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. Upang nang sa ganoon, may pakita niya sa iyo ang kasagutan, may pakita niya sa iyo ang kapayapaan, may paranas niya sa atin. Amen? Nasa kabila, si Jesus Christ po, marami po siyang pinagdaanan sa buhay. And yet, nakita natin, di ba? Nagpatuloy siya. Amen? Lumakad siya ng tuloy-tuloy, hindi siya umindo. And yet, yung kanya pong paghihirap na ginawa ay worth it naman. Unang-una sa lahat, siya kahit anong paghihirap kaya niyang tiisin. Amen? Pero tayo, hindi natin kaya, di ba? Pero binigay ng Diyos ang kakayanan sa atin para nang sa ganoon, makaya mo rin, makaya din natin lahat. Amen? Kaya magpasalamat tayo, magpuri tayo. Kaya di ba sabi ko kahapon, ang Kapaskuhan po ay hindi lang araw ng December 25, kundi araw-araw ng ating buhay. Magpasalamat ka sa Diyos. Kasi nasa sayo ang liwanag niya. Amen? Nasa sayo yung kanyang kapangyarihan na pinagkaloob sa atin. Hallelujah. The Word became flesh. Grabe, no? Yung Biblia naging laman. Hello? Hindi lang natin binabasa, kundi personal nating naranasan ang salita ng Diyos. The Virgin will conceive and give birth to son, and they will call him Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? Yeah. So, we can all rejoice for the truth that Christ's birth is an invitation to enter God's presence daily. Araw-araw. Amen? Dahil ang araw-araw, merong pagsubok. Araw-araw, merong temptation. Araw-araw, meron po talagang mangyayari hindi natin inaasahan. Pero kapag araw-araw ka din sa presensya ng Diyos, araw-araw din mapagtatagumpayan. Amen? Kaya galing po natin mga kapatid. Ang sikreto po ng maligayang buhay, ang satisfaction ng buhay, ang matagumpay na buhay ay yung relasyon mo kay Kristo. Yan po yung ating pong mahalin sa buhay po natin. Number 2, His life leads us to repentance. Jesus' life brings spiritual enlightenment and freedom from darkness. Di ba sabi sa 2 Corinthians 4:4, lahat po tayo ay blind. Dahil binulag tayo ng diablo. Amen? Hindi niya ipinakita, ayaw niya ipakita sa atin yung liwanag ng Diyos. Kaya salamat kay Kristo nung dumating siya, inalis niya yung mga talukbong natin. Diba? Ngayon, nauunawaan natin kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin. Ngayon, nauunawaan natin na may pag-asa pala.
Ngayon naunawaan natin na pwede palang magbago kahit yung mga bagay na inaasahan natin na imposibleng magbago. Hello? Kasi bakit? Hindi na tayo nabubuhay sa kadiliman. Kung hindi nabubuhay na tayo sa kaliwanagan ni Kristo, nabubuhay na tayo sa pananampalataya natin kay Kristo. Amen? We live by faith, not by sight. Yan. Kaya ang salita ng Diyos, ang dali na nating maunawaan. Ang dali nang pumasok sa puso natin. Kapag ka naririnig ng salita ng Panginoon, talagang, aray, iba naman, ang sarap. Yung iba naman, wala lang. Amen? Asan ka doon? Masarap. Amen po ba? Maganda sa liwanag. Nakikita natin ang ating sarili. Sa dilim kasi hindi mo makita ang sarili mo. Amen? Nung araw, sa totoo lang, araw lang, anong wala pa ako sa Panginoon. Madalas ako pumunta sa Mabini. Alam niyo yung Mabini? Sa Manila, sa Ermita. Lugar yan ng mga alam niyo na yan, di ba? Mga prostitution, ganyan. Andiyan yung mga drug dealer, andiyan lahat ng tinawag nga yan na di ba? Na talagang parang Sodom and Gomorrah. Amen po ba? Doon pag papasok ka sa mga club doon, madidilim. Kaya pag tinignan yung mga babae, ang gaganda. Alas 3 na ang labasan niya. Alas 3, alas 4 ng madaling araw. Labasan na, tapos na. Bakit kita mo siya pag... Ha? Ano ba yan? Amen po ba? Kaya po ba kayo? Kaya ko lang po sinasabi sa inyo yan. Kay Kristo, ang tunay na kagandahan natin, nasa dilim ka man at nasa liwanag ka. Parehas lang. Amen? Kung sa liwanag, hindi ka nag-struggle dahil nasa iyo ang liwanag ni Kristo, kahit sa dilim hindi ka mag-struggle. Kasi there is always a light. Amen? Yun ang pangako ni Jesus sa atin. Kaya nga Emmanuel, God is with us. Sa panahon ng kadiliman ng buhay mo, sa panahon ng paghihirap mo, sa panahon na kung saan gulong-gulo ka, sa panahon na parang nawawalan ka ng pag-asa sa buhay, andyan yung ilaw ni Kristo na mag-aakay sa iyo. Amen? Para nang sa ganon, marating mo yung liwanag mo. Hello? Amen. Ang liwanag ng Kristo, magbabago ng buhay mo. Amen? Nandiyan po ba kayo? Amen. Katulad ni Mary Magdalene, yung pinag-usapan natin ngayon ng babae. Kaya nagbago ang kanyang buhay. Nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan kasi naranasan niya yung liwanag ng Diyos. Diba after that, naging follower siya ni Jesus Christ? After that diba, ngayon, nagiging patotoo siya sa atin. Na meron palang pag-asa. Na meron palang Diyos na hindi siya nagko-condemn. Kahit na anong kasalanan ng ating nakumit sa buhay, basta tunay kang lumapit sa Kanya at magsisi, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, merong panibagong buhay na naghihintay sa atin. Amen po ba? This truth is not to condemn us, but to draw us to repentance and restoration. Yan. Ang liwanag ng Diyos magtutulak sa atin sa tunay na pagsisisi, sa tunay na pag-aayos ng ating buhay. Gusto ba maayos ang buhay mo? Amen. Mahina? Amen. Mahina pa rin? Amen. Yan. At gusto nyo talagang, di ba bigay na bigay dapat? Alam po ninyo kami mag-asawa. Patotoo ko nga sa inyo, di ba? Hindi natin kaya. Huwag mo na subukan sa sarili mong kapakanan. Isang pagsuko lang kay Lord. Amen? Magbabago ang lahat ng bagay sa buhay natin. Sitwasyon mo na mahirap. Hindi ko naman sinasabing yung pag lumapit ka kay Lord, sabi ni Pastor, lumapit ako kay Lord.
mawawala na yung utang ko. Hindi ko sinabing gano'n, ha? Gusto mo mawala utang mo? Utang mo tapos si Lord ang magbabayad. Hello, pinayaran niya na nga yung utang natin sa kasalanan eh. Di ba? Pero yung pera ikaw nagbayad, utang ka dyan eh. Kaya maganda kapag may liwanag ka na, hindi ka na mangungutang. Kundi, ikaw na hindi ka magpapautang. No. Tumulong ka na lang. Dahil naliwanagan ka na, amen, magbigay ka na lang. Alam po niyo, speaking of utang, para ma-educate ko na rin kayo. Sa bawat church po natin, ng Great Awakening Church, hindi po tayo nagpapautang. Hindi tayo nagpa-5-6. Hindi tayo nagtotombola. Hindi tayo nagpapaluwagan. Tombola, ano yung tombola? Bunutan. Parapol na lang, sige. Hindi tayo nagpapaganon. Amen? Isa may lalapit sa ating mga kaibigan ninyo, kumare, best friend ninyo. Ano ba? Mare, ano ko, laki yung church nyo ah. Tamang-tama ito. Pwede ka ba magbenta dun sa inyo? Na ito, kasi may premium, malakas refrigerator, 85, tama-tama, 95 cm ng TV, kailangan nyo ito. Wow. Gawin nyo na lang, kumpare, eto tulong ko na lang sa'yo. Yeah, pero huwag muna akong bigyan ng ticket. Baka mamaya, kita lang yung ticket, hindi ko na-accept yun. Baka manalo pa ako. Huwag po niyo gagawin niya. Pero nasa sa inyo po yan, ha? Tinuturo ko lang sa inyo. Hello? Kasi kung paluwagan sa totoo lang, paiyakan yan. Pahirapan yan. Hindi paluwagan yan. Pag una ka sa sahod, paluwagan talaga. Hindi pa rin yung mga susunod. Paiyakan na. Ito, based through our experience. Bakit yung sinasabi to, na-involved din ako sa ganyan dati. Wala pa ako sa Panginoon, ha? Nung nakasweldo na, ang hirap mo na singilin. Kaya kawawa naman yung mga susunod. Eh meron dyan nag-ano yung pinaka-president eh. Siya nag-aabono. Kawawa naman yung president. Hello? Sabihin mo, magsisi ka na. Yeah, magtulong na lang po tayo. Mga kapatid, tumulong na lang po tayo sa iba. Mas maganda yung tumulong kasi kapag ka nagpautang ka, nag-expect ka na may babayaran ka. Babayaran ko pala. Pero pag tumulong ka, hindi ka nag-expect ng balik. Kasi it comes from your heart. Amen? Ang maganda, hindi mo siya inonsilte, kundi tinuruan mo pa siya. Lalong-lalo na, namumutan dahil pansugal, pangbisyo. Sasabihin siya, namatay yung aking ginamit pa yung kanyang lolo. Yung pala, matagal na palang patay. Welcome. Good afternoon. Hindi, good morning, good afternoon. Namiss natin si Ate Violi. Amen. Namiss ka namin kahapon. Praise God. Okay na po ba? Paupuin nyo na maayos. Yan. Okay, good. Yan na po kayo. Yan. Para makafocus na po kayo sa ating pong lesson. Okay, so His light leads us to repentance. Kung maganda pagka nasiliwanan po tayo, di ba? Makikita natin ang ating sarili. Kaya sabi ng Bible, di ba? Sabi ng Bible ay, di ba, ang ano daw ay salamin daw dito ng ating buhay. Pag tumingin tayo doon, ipapakita sa atin ng Biblia kung sino tayo. And then tuturuan niya tayo ng instruction kung anong dapat natin gawin. Amen. Dahil ang Bible nagtuturo ng kabutihan, nagtuturo ng katagumpayan. Ngayon, tumingin ka sa salamin, tinuro niya sa'yo. Nakita mo sa salamin, mayroong kamuta. Oh. Tapos, umalis ka. Hindi mo naman pinunasan yung muta mo. Anong tawag doon?
ito sa Alzheimer. Panghuli na yun. Amen? Ewan ko sa inyo, ako nung nabasa ko ang Biblia, naranasan ko presensya ng Panginoon. Talagang nakita ko kung gaano ako namumuhay sa kadiliman. Na kung sa sarili ko lang talaga hindi ako pwedeng makalis. Nakita ko mayroong solusyon. Amen? Nakita ko lahat yun sa salita ng Diyos. Sa presensya niya na naranasan ko. Dahil kung hindi, siguro wala nang Pastor Gary o Pastor Grace na pupunta rito. Maaari na kami napupuntahan niyo. Either sa kulungan, sa boarding, hindi na. Or sa mental hospital. Alam po niyo yung mga kasama ko sa noon sa kadiliman. Sabay-sabay kami na 1980s pa lang. Amen? Yan yung pinsan niya. Kasama ko dati sa magulong buhay. Yun, kasi pinagamit din niya yung buhay niya kay Lord. Kung hindi, baka mamaya wala na rin siya. Pero lahat ng kasabayan namin, patay na sila lahat. Inatake, binaril. Nandiyan po pa kayo. Pero ngayon, di ba? Nakikita niyo yung pastor ninyo? Buhay na buhay. Amen? Buhay na buhay. Walang bakas ng bisyo. Huwag naman niya kayo naman. Yeah, so sabi dyan, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. Siyempre, lahat tayo, kung sino may ilaw, dapat tayo nag-fellowship, di ba? And the blood of Jesus, His Son, purifies our sin. Ang liwanag ni Kristo nag-purify ang ating buhay. Naglilinis ng ating kasalanan. Amen? Kaya pag marap tayo sa Kanya, ang dali nating maranasan ang presensya ng Panginoon. Kasi nilinis niya tayo. May access na tayo sa Kanya. Di ba? Ang dali niya tayong puna ng mga pagpapala sa puso natin. Dahil nawala na yung bara. Inalis na ni Kristo lahat ng bara sa buhay natin. Para nang sa ganoon, makapasok siya sa iyo at maibigay niya ang liwanag niya sa iyo. Amen? At makapamuhay tayo sa Kanya. Kaya sabi niya, Acts 19, repent then and turn to God so that your sin may be wiped out. The time of refreshing may come from the Lord. Yan. Number 3. His light gives us eternal joy. The light of Christ brings true joy, not based on life's happening, but on knowing He is with us, saves us, and gives us eternal life. This joy is the main theme of Christmas. Amen? Announced by the angels to the shepherds. Diba, nakita natin yung dumalaw yung mga angels sa shepherd, nagpapastol yung mga pastol na yan, diba, ng kanilang mga tupa, biglang dumating yung angel, nagbigay ng balita na yun darating doon yung manliligtas. Amen? At suddenly nagkaroon sila ng pag-asa, napuno sila ng joy sa kanilang mga puso kasi ang ilaw ng Diyos, ang liwanag ng Diyos, nagbibigay ito ng eternal joy. Ang joy po, pag sinasabing joy, hindi siya katulad ng happiness na ibinibigay ng mundo. Diba? Kapag may party, okay. Pero pag wala ng party, malungkot na. Amen? Pero yung binibigay na joy, yung liwanag na binibigay ng joy ni Kristo sa buhay natin, kahit na anong sitwasyon ng buhay mo, meron kang kapayapaan, meron kang kaligayahan, because you know that the presence of God, the presence of Jesus, the presence of the Holy Spirit, the Word of God is in you. Amen? Amen? Hopefully, yan po yung mga nararanasan natin, ha? Amen. Enjoy ka ba? Amen. Kahit walang pira? Amen? Lalo ngayon, mag-asos yung Christmas. Yung mga uwi, mag-ingat kayo. Marami na naghihintay sa inyo doon. Amen? Isi-isi lang ng gastos, mga uwi. Maganda, mga uwi,
i-share nyo itong sinishare ko sa inyo. Amen? Papuntahin nyo sa bahay, share ng Word of God. Kita mo, next na uwi nyo, hindi na pupunta sa inyo yan. Hello? Hindi, syempre samahan nyo ng pagkain. Paano bumalik yan? Kasi, ano ba naman si Brother Ella? Tagal-tagal na wala eh. Pag-pray lang ako. Sasabihin niya, prayer is good, Brother Ella. But I need cash. Amen. Hindi, ganun po tayo. Alam po ninyo, siyempre mahal natin ang ating pamilya. Kahit paano sabihin ninyo, kahit mag-ihirap kayo dito, iba pa rin ang buhay natin dito sa buhay. Kaya kung meron kayong konting dala, mag-ambon naman kayo sa kanila. Pero huwag nilang kalimutan ang pagpapahagi ng salita ng Diyos. Para maliwanagan din sila katulad ninyo. Para pag naliwanagan yan, makikita nila, ako si Jenny pala. Akala ko, nagpiprint lang ng pera. Si Brother Alalim pala, naglilinis pala ito ng bahay, kalalaking tao. Nagkukuskus ng kubeta. Ako na lang kaya magbigay sa kanila. O, diba? Kasi naliwanagan na sila eh. Hanggat di sila naliliwanagan, pagbibigay kayo ng bibigay sa kanila. Akala nila ang buhay natin dito ay madali. Amen? Pero pag naliwanagan sila, kuya, ate, salamat, na-appreciate kita. Okay lang ako. Amen? Makasama lang namin kayo pag umuwi kayo. Okay na sa amin. Amen? Kaya siyempre, sira mo sila ng kaliwanagan. Pag hindi sila maliliwanagan, mag-i-expect sila na mag-i-expect sa inyo. Hello? Pero pagka sinabi niyo si Kristo, kasi si Kristo kasi iba yung ibibigay niya satisfaction sa atin. Amen? Ang tao kasi nasanay sa material things. Pero si Kristo, kaya nga sabi niya, hangarin ninyo yung mga kayamanang hindi nawawala. Yung kayamanang, diba, pang walang hanggan. Hello? Kasi material things, paano pag wala ka ng trabaho? Eh paano sila nung hindi mo na ibigay kaliwanagan? Nadilim pa rin. Amen? Mahina ka na, nakaasa pa rin sa'yo. Wala ka ng trabaho, inaasahan pa nila, magbibigay ka. Wala ka ng trabaho, sasabihin sa kanila, wala na ako trabaho. Eh may pension ka naman eh. Pero mo pati yung pension mo. Amen? So, turuan natin sila mga kapatid. Tayo maligaya tayo basta magkakasama lang tayo, di ba? Kahit ang ulam natin, piniritong sa talong, niniwang maninipis, yung scrambled egg, sardinas. Pero masaya! Amen! Hallelujah! Na-enjoy natin ang presensya ng Diyos. Na-enjoy natin ang presensya ng bawat isa. Yun po ang dapat. Yun po yung tunay na kaligayahan. Hindi sa sarap ng pagkain, hindi sa ganda ng damit mo, hindi sa ganda ng gadget mo. Amen po ba? Hindi sa dami ng laman ng pitaka ng... Yan! Andiyan po ba kayo? Ang kaligayahan natin si Kristo! Wala nang iba! Matutunan mo to kapatid, dito mo hanapin kay Kristo lang. Siya lang ang magbibigay sa inyan. Wala nang iba. Nasubukan mo na yan, nasubukan na namin yan. Kaya huwag ka nang maghanap ng iba. Si Kristo lang, marin mo sa buhay mo. Amen? Kaya itong Kapaskuhan, sabi ko sa inyo, mag-focus tayo sa Kanya. Sa inuwanan ni Kristo, mag-dwell tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Luke 10:11 sabi niya, but the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. And lastly,
His life brings peace and hope. No matter how difficult life may be in this chaotic world, with Jesus we can find peace and hope that strengthens our soul. His life assures that no matter how dark the world seems, we have a brighter future assured in Him. Amen? Ito maganda sa Panginoon. Sabi ng Bible, ang paghihirap o sufferings na dadanasan mo, yung maikling panahon. Bakit maikli? Kasi hindi naman eternal ang buhay natin. Amen? Compared do sa eternal life na ibinigay sa atin ng Panginoon. Nandiyan po ba kayo? Ina-assure ni Lord yan, yung kapayapaan na yan, yung joy na yan, mararanasan mo yan, hindi dito sa lupa. Hello? Kasi dito maraming kontrabida dito. Hello? Ang Diablo, kontrabida ng buhay natin yan. Number 1 yan. Amen? Huwag mo naman tignan yung katabi mo. Nagtuturong, huwag yung tingin nila para hindi alata. Kayo naman. Hello? Hindi kontrabida yan. Bida. Hello? Kaya talaga. So, yun nga. No matter how difficult, amen? Kahit ganon, pero nangako ang Diyos, pansamantala lang yan. Amen? Kaya habang naghihintay tayo doon sa eternal joy, eternal peace, future natin sa Panginoon, pwedeng tayo maging maligaya ngayon. Basta isipin mo lang yun, later on, ganito na. Kompleto na. Meron na rito, pero doon kompleto na. Kasi dito, hindi pa tayo kompleto rito eh. Amen? Hello? Amen! Kaya huwag ka masyadong mag-expect sa mundo. Hindi naman ito kukumpleto ng buhay mo. Ang kukumpleto ng buhay mo, doon sa langit, sa piling ng Diyos. Hello? May brighter future po naghihintay sa atin. Sabi mo, mayroong brighter future naghihintay sa iyo. Kagabi nag-usap-usap kami about sa pension. Sila nag-usap-usap sila. Yung mga kapatiran sa taas, yung mga pension daw sila. Sabi namin kami wala kaming pension. Pension marami kami. Sabi niya ko, ako kukubra na naman ako. Ano kubra? Eh may nanunuka. Kukubra na naman sila. Ba't saan nyo nakuha yung mga kukubrain nyo yan? Basta kasi nababayad kami ng pension. Ba't ba kayo marami kayong pension? Kami wala, pension marami. Bakit? Okay lang yan. Amen? Wala ka mang pension dito pero sa langit full pension ka. Wala ka mang bahay dito, sa langit may mansion ka. Amen? Wala ka mang buhok dito, sa langit mahaba na buhok. Wala ka mang ngipin dito, dahil buhok lang ngipin mo. Kaya, huwag ka masyado kasi kaya nababawasan yung joy mo eh. Amen? Nababawasan yung peace mo eh. Masyado mo kasi yung binibigyan ng halaga ang sarili mo. Bigyan mo lang halaga sa sarili mo, ingatan mo lang kasi gusto mo na ialay ito kay Lord. Pero ito sa mga bagay na nasa paligid mo na akala mo makapagsasawa. Amen? Huwag tayo, kaya nga sabi, fix your eyes to Jesus. Huwag sa sarili natin. Amen? Huwag sa iba. Gusto nakakainit kasi yung bag niya eh. Louis Vuitton. Amen? Eh kaya niya eh. Kaya niyang bilhin eh. Okay lang yan. Hiramin mo na lang kasi magkakapatid naman kayo sa pananampalataya eh. Ano? Diba? Pairam. O, bawa, ipapagin mo ngayon. Ba't pa tayo magpagin muna tayo? Akin na muna yung sa susunod na linggo. O, so ba problema? At least naranasan mo. Sa totoo lang bili ka ng bili, nakalagay na sa cabinet eh.
Yung paborito mong bagang lagi mo sinusot, yung paborito mong sapatos, yung sinusot mo, paulit-ulit. Di ba? Kasi ng tao ganun eh. Nakafocus kasi kung ano uso. Ganun ang gagawin. Ito pero kung kaya mo, why not? Yeah? Pero kung hindi mo kaya nila, manghiram ka na lang. Alam niyo na yung mga ganda ba, ibablog dito kaya sa kanila kayo manghiram. Hello? Sa akin walang pwede manghiram eh. Kasi ako yata pinakamalaki dito. Ay, si Melvin. Manghiraman tayo, Brother Melvin. Huwag lang buhok. Ngayon po ba? Amen. Ito yung joy. Brother Melvin tatawarin mo ako kapatid. Masaya tayo sa loob ng church, di ba? Iba yung joy natin ang naranasan kahit pag tayo kahapon, nag-service na tayo, pero nandito pa rin yung presence ni Lord sa buhay natin, sa puso natin, di ba? Yan, sige palakpak, sige palakpak! Para sa Panginoon niya lang, di para kay Pastor. Sabi niya dyan, patatapos na pa ako. For to us, a child is born. Sino yan? Jesus. To us, a son is given, binigay. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sabi ni Paul, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Yan. Hallelujah. Yan po ang gusto ng Bible sa atin. Yan po ang gusto ng salita ng Diyos. Yan po ang gusto ni Jesus sa atin. Amen? Mag-overflow tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa buhay natin. Meron po akong picture dito. Isa po din sa leader po namin sa Malaga. Yung iba po sa inyo yung gayo ng Vienna, nakita niyo po si Sister Janet. Amen? Di ba yung mga taga-Vienna, nakita niyo siya personal, di ba? Nakita niyo siya, ito na yung nakamaba na buhok niya. Amen? Pero hindi na, kahit ako hindi ko siya nakita nung ganun yung kanyang itsura. Parang si Justin Bieber. Amen? Pero dahil naranasan niya ang liwanag ng Diyos, na-transform ang kanyang buhay. Alam po ninyo, hindi lang yung ang patotoo niya nga, sabi niya sa aming pastor, hindi lang yung aking outer appearance yung nabago. Kasi what for, marami naman nagtatago sa appearance nila eh. Pagtingin mo, babae. Amen? Huwag lang tayo doon. Sa ugali, di ba? Pagkaharap mo siya, totoo. Pagtalikod niya sa'yo, yun ang pinapatotoo niya. Kaya kailangan ng liwanag ni Kristo. Amen? Pagtalikod mo, pagharap mo, yun talaga siya. That's right. Amen. Hoy, Mara, God bless you! Ay! Kita na naman tayo! Pagtalikod mo, ito na naman siya. Nakasabay ko na naman, dati tayo makakasabay. Siya pa! Siya pa! Siya pa talaga! Tapos mag-uwihan, kapatid! Nabless ako talaga. Nakikita pa. Sana huwag na bumalik ng Sunday. Lalit na yan. Amen? Namimiss natin ang bawat isa kasi nasa sa atin ang liwanag ni Kristo. Siyempre, mahal natin ang bawat isa. Pamilya tayo rito. Kaya kahapon may bisita po tayo. Yung mga taga-ibang church, kinakausap ko sila kahapon. Sabi nila, Pastor, ilang taon na kayo dito sa UK, yung church ninyo? Sabi ko, magpo 4 years. Grabe naman. Ang bilis nyo naman lumago. Eh kami, 12 years na kami. 12 years na kami. Wala pa kaming 30. Sabi niya, ano po ang sekreto niyo? Sabi ko, hindi namin tinuturing ang bawat isa na member ng church, kundi family.
bawat isa. Pag may problema, hindi namin binababayaan na manghihina sila. Kundi kami ni Pastora, yung mga leaders, yung mga dumaan ng process, nakakasama namin to reach those people. Pag meron silang mga pinagdadaanan sa buhay, nagtatawagan sila, nagpe-pray sila sa bawat isa. Nagkakaisa kami dito sa church. Alam po ninyo, walang method na perfect ang church. Amen? Si Kristo lang ang perfect. Kaya kapag si Kristo ang tinataas natin, magiging maayos ang lahat. Lalago ang lahat. Amen? Kasi nasa kanya tayo nakatanim eh. Hello? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ikaw yung nawawala akong kapatid. Amen? So nakita po natin dyan, di ba? Sa Janet po, yan po siya dati. Amen. Praise God. Ngayon po siya po ay napagkakatiwalaan din po natin doon sa Malaga. Isa po siya sa leader po doon. Dahil nabago na po ang kanyang buhay. Amen? Pero dahil po yan sa liwanag ni Kristo. Masipag po yan sa gawain. Simula na nag-attend po sa atin yan, galing silang Norway, wala pong linggo unless na magkasakit siya na umabsent sa church. Kaya ang gawain po natin sa church, face-to-face yan. Face-to-face. Ano ba yan? Face-to-face. Face-to-face po kami doon from Monday hanggang Sunday ang gawain po namin. Face-to-face ito. Face-to-face. I mean, group, minsan may mga cell group sila, iwalay. Pero tuloy-tuloy ang gawain. Hello. Kaya malago sila. Amen? Kaya yun din ano natin later dito. Gawin natin. Praise God. Palakpakan natin sila. Sige po tayo kumain na. Kapatid, sa mga oras na ito, alam ko, even tayo ay sumusunod sa Panginoon. Hindi pinangako ni Lord na aalisin niya yung mga kadiliman sa buhay natin o yung mga problema natin. Pero maganda, nandiyan ang liwanag ng Diyos na mag-aakay sa atin para makaalis tayo doon. Di ba sabi ng salita ng Panginoon, wala pong pagsubok na dinanas ng tao, amen, na hindi dinadanas ng mga tao, pero sa panahon na may pagsubok ka, si Lord ang magbubukas ng daan. Si Lord ang magbibigay ng way para makaalis ka doon sa pinagdadaanan mong mahirap sa. Kaya sa mga oras na ito, ano man yan, alam ni Lord, sa family mo, sa trabaho mo, sa mga malalapit na tao sa buhay mo. Even yung sitwasyon mo ngayon dito sa UK, na parang nakikita mo walang pag-asa. Kapatid, kay Lord lahat may pag-asa. May liwanag na naghihintay. Tingnan mo lang siya, makikita mo yung liwanag na yan. Isuko mo lang patuloy ang buhay mo sa Panginoon. Upang sa ganun ang liwanag niya ay manahan sa buhay natin. Huwag ka tumingin sa mga problema mo ngayon. Pero tumingin ka sa Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Magbabad ka sa Kanyang presensya. Dahil walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Gaano man kahirap sa iyo, gaano man ka-imposible sa iyo, sa Diyos lahat posible. Kaya isuko mo ngayon, itaas mo ang kamay mo sa Panginoon. Lord, ano man yan sa iyo ngayon, alam ng Diyos, natatakot ka ba, nag-aalala ka sa school mo, or sa parents mo, sa kaibigan mo na meron kayong hindi pagkakaunawaan, sa kaklase mo, isuko mo sa Panginoon ang lahat ng bagay sa mga oras na ito. Meron ka bang pag-aalinlangan sa puso mo? Alam ng Diyos siya. Meron ba mga relasyon na sira dito?
Allow God to restore your relationship. Siya lang ang pwedeng mag-restore sa iyo, kapatid. Isang hakbang lang, papunta sa Kanya. Makikita mo ang resulta ng iyong pananampalataya sa Diyos. Pero hanggang hindi ka humahakbang, hanggang hindi mo ginagawa ang kalooban ng Panginoon, mananatili ka sa lugar mo. Pero kapag ka nagtiwala tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya. Ano man yan? May sakit at karamdaman ka man sa mga oras na ito. Hayaan mo ang kaliwanagan, kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ang umukupan ng buhay mo, ng lahat ng nararanasan mo. Yes, God. Yes, Lord. Panginoon, sinusuko namin sa lahat. Lahat-lahat, Panginoon. Huwag ka magtira. Aalis ka rito na bitawan mo na ang lahat. Ipagkatiwala mo na ang lahat sa Diyos. Para maunin natin ang joy, ang peace na pinangako ng Panginoon. Hallelujah. Nandito tayo, hindi lamang para makinig, kundi para maranasan mo ang presensya ng Diyos, para i-apply mo sa iyong buhay. Dahil ang nais ng Panginoon, lumakad tayo sa Kanyang kaliwanagan. Huwag kang lumakad sa sarili mong kaparaanan. Huwag kang lumakad sa daan na kung saan mapapahamak ka. Doon tayo sa daan ni Kristo. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, habang nakataas ang aming kamay, Panginoon, dumali po kayo sa amin. Lord, ipaunawa mo sa amin ang tunay na kaligayahan ay nasa sa iyo. Ang tunay na kapayapaan ay nasa sa iyo lamang, Panginoon. Ito ang dahilan ng bakit kami nagsa-celebrate, Panginoon, ng Kapaskuhan. Dahil sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa amin, sa iyong handog na buhay na walang hanggan, sa kagalingan, Panginoon, sa bright future na pinangako mo sa amin, Lord. Kaya salamat, lahat kami mga nakataas ang kamay, Panginoon. Tanda ng aming pagsuko sa iyo. Tanda ng aming pong pagtitiwala sa iyo. Tanda na kung saan, Panginoon, wala kaming magagawa at ikaw lamang ang aming inaasahan. Kaya punuin mo ang bawat isa na nandito ngayon, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Dumali mo kayo, Panginoon. Hawakan mo ang bawat puso nila. Hawakan mo ang bawat buhay nila, Panginoon. Dumali ka, Panginoon, ang iyong presensya sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon, O God. Alisin mo lahat ng mga insecurity. Alisin mo lahat ng mga, Panginoon, yung mga disappointment, discouragement namin, Panginoon. Dulot ng mga tao na nakasakit sa amin. Lord, patutunan namin magpatawad dahil ngayon ang liwanag ay nararanasan na namin, Panginoon. Mas pipiliin namin, Panginoon, umunawa. Mas pipiliin namin ngayon na magmahal. Mas pipiliin namin na sundin ang kalooban ng Panginoon. Dahil ito ang tunay na liwanag. Ito ang tunay na magpapalaya sa amin. Sa kadiliman ng buhay. Sa kawalan ng pag-asa, Panginoon. Matutunan namin sumunod sa iyo, Lord. Wala nang pagdududa. Hallelujah. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak na nandito ngayon. Kayo po nakakakilala sa kanila. Nakakabatid ang kanilang pangangailangan. Hallelujah. Hindi mo lang nababatid, bagkus, Panginoon, you are able to provide for us, for your children na nandito ngayon, O God, sa mga oras na ito. Dumali po kayo. Dumali kayo sa kanila, Panginoon. Kayo po ang maranasan nila. Kayo po ang marinig nila sa mga oras niya ito. Yes, God. Yes, Lord. Dumali ka. Sige, hawakan mo yung katabi sa mga oras na ito. Hallelujah. Yes, God. Sige, mag-asawa, mag-ano kayo, kapit kayo ng kamay. Panginoon, patatagin mo ang bawat relationship mo ng iglesyang ito. Una sa lahat, yung relationship namin sa iyo. Yung relationship ng mga mag-asawa na nandito ngayon. Yung mga relationship namin sa aming mga mahal sa buhay. Yung relationship namin sa mga kapatid namin sa pananampalataya, Lord. Lumalim, Lord. Na kahit na magkapigunan pa, kahit magkaroon man ng argumento, kahit magkaroon man di pagkakaunawaan, Lord, pipiliin pa rin namin mahalin ang bawat isa. Because this is the spirit of Christmas. Ito ang dahilan, Panginoon, kaya kami nagsa-celebrate ng iyong kabutihan dahil sa iyong pag-ibig na pinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Hallelujah! Aalis kami rito, Panginoon, na wala na kaming dala-dala sa aming po mga puso.
ng mga lungkot, nakawalan ng pag-asa, ng mga galit ng hindi pagpapatawad. Bagkas aalis kami na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kaligayahan. Salamat, Panginoon, sa iyo, God. Salamat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. We give you all the glory, God. Salamat. Sige, pasalamatan natin ng Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Tayo na si Pastor Grace at patuloy din natin siyang ipag-pray. Tuesday ang kanya pong balik sa Malaga. Mamimiss ka namin, Pastora. Lalo na ako, siyempre. Amen. Pero si Lord na lang bahala sa iyo. At bahala sa akin. Amen. So, napapasalamat kami sa buhay ni Pastora Grace, Lord, dahil siya rin po ay nung tinawag mo ako, kasama siya doon sa pagtawag na yun at tumugon din siya, Panginoon. There will be sacrifices, alam na namin ito, Panginoon. Bawat tinawag mo, Panginoon, ay dumaan ng mga ganitong mga proseso ng pagsunod sa iyo. Pero salamat, Lord, despite na dumadaan sa proseso, andun yung kaliwanagan, nandun doon yung joy, nandun doon po yung peace sa puso ko ni Pastora Grace na kung saan suporta sa aking tawag, Panginoon, dahil hindi lang ako tinawag mo, kundi siya. Lord, para pamahalaanan po ang iyong mga tupa dito sa UK. Kaya alam ko, Lord, na siya po ay hindi lang nagbigay, hindi lang nag-bless, siya rin po ay na-bless ng iglesyang ito, Panginoon, ng mga kapatiran. Lord, dahil sa kanila pong pagsunod, dahil sa kanila pong pagkakaisa, at yung mga tinuturo po niya ay alam namin, Panginoon, nagiging impact po ang buhay niya sa bawat isa. Kaya salamat po at patuloy na ingatan mo siya sa kanya pong pagbabiyahe. Sa Tuesday, Lord, kung paano mo siya dinala rito ng punong-puno ng saya, punong-puno ng kapayapaan, bindala mo siya rito ng safe and sound, ganun din po sa kanyang pagbabalik, Panginoon, sa Malaga, saan dadalaw niya rin ang aming pong anak, ibig ng iglesia po doon. Salamat din po, Panginoon, sa kanyang buhay at patuloy, Lord, na mapuno siya ng iyong kaliwanagan at iyong presensya. Salamat po sa mga taong ginagamit mo para mag-provide po sa kanyang pagbabalik sa Malaga, Panginoon. Salamat po. We give you all the glory in Jesus' name. Amen. Okay, then we call lahat po na may mga birthday. Pumunta po kay Sarah Magbis yung mga last week or long week na ito. We would like to pray for you. Sabina, Pastor tuloy. Brother Jimmy. Brother Rodel. Sino pa po? Sister Linda. Sa Linda. Sige po. Sister Eva. Si Francine na. Tawagin dito. Tawagin dito. Francine. Sama natin si Francine. Francine, come here. Sige po. Sino pa po ang may birthday? December? Hindi, itong week lang muna. Itong Week week tsaka yung last week. Yan. Tapos sa susunod pa linggo, baka may habol pa. Amen. Good. Dahil lang natin si Francine, siyempre, yung bata kayo. Sabi din natin. Huwag kayo dito, mga kapatid. Ayan. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen. Praise God. Sige po, tayo po i-alliance natin sila in your own, tahimik lang, magsalita kayo ng pagpapala sa kanila. Father God, patuloy kami nagre-rejoice sa mga kapatiran po namin na nagsa-celebrate po ng kanilang kaarawan. Pagpapatunay lang, Lord, na kayo po ang source ng buhay. Kaya po meron po mga birthday sila na sineselebrate, Panginoon, dahil kayo po ang nagbigay po sa kanila ng lakas, nagbigay ng pag-asa, nagbigay ng buhay. Kaya salamat po, Panginoon, sa panibagong mabungang taon. Mabunga dahil alam namin sila po ay lumalago sa iyo pong presensya, sa iyong mga salita, Panginoon, sa relasyon sa iyo, sa relasyon sa kanilang mga mahal sa buhay, ibig sa family po dito ng Great Awakening Church. Kaya alam namin, Panginoon, hindi pa kayo tapos sa kanila, kay Francine, hindi pa kayo tapos, Lord, lalo sa batang ito, na kung saan, Lord, alam namin na pinupuno po ninyo itong mga batang ito ng iyong salita, hindi pa
po sila, Panginoon, masyado nakakaunawa, and yet alam namin kayo po ang patuloy na gagabay sa batang ito upang patuloy niyo po silang samahan sa kanilang future, O God, dahil ang future po nila ay nakasa iyong kamay. Kaya kay Sister Linda, kay Brother Jimmy, Sister Mina, kay Ate Eva, kay Brother Rodel, kami po ay patuloy, Lord, as a family, as church, nag-release ako ng pagpapala in every aspect of their life. Patuloy, Lord, na maranasan nila yung pagpapalang hindi material. Lord, dahil material ay natanggap nila. Pero mapuno sila patuloy ng joy of the Lord, peace of God, Panginoon, lalong-lalo na po yung presensya po ninyo na sumama sa kanila sa araw-araw ng kanilang buhay, hindi lang sa araw ng birthday na kundi sa araw-araw maranasan po nila kayo dahil kayo po ang katagumpayan nila. Kayo po, Panginoon, ang kaliwanagan, Panginoon, sa landas na kanila po tinatahak at sigurado po na mararating nila na may katagumpayan, katapatan ng kanila pong journey patungo, Panginoon, sa iyong kalooban. Kaya good health din sa bawat isa, Panginoon, sa mga kapatiran po namin, sa may mga sakit at magkatawang po ng kagalingan, sa mga pangkailangan nila, kayo po mag-provide, Panginoon, at patuloy na samahan po sila sa kanila pong journey sa araw-araw na kanilang buhay. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Happy na birthday pa! Amen. Sige po, Father,